Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So happy birthday po kay Raisa May Dizon mga Kadabarkads. Ngayon po yung kanyang kaarawan. Ngayon po yung kanyang birthday, kaya naman inaabangan na po ng mga Dabarkads natin at televiewers ang magiging birthday celebration nito sa programang Itbulaga. At kani-kanina nga lamang po mga Dabarkads, bumate na po ang TVJ and nag-include sila dyan ng picture ni Raisa May Dizon. At dahil nga po sa post na yan, bumuhos po mga Kadabarkads ang pagbati mula po sa mga supporters and talaga namang nagmamahal kay Raisa May Dizon. Biruin niyo po yun, 1 hour ago pa lamang pong naipopost ito ng Itbulaga, pero meron agad 12.8k po na reaction at 5.4k agad yung bumate, yung nag-comment. Grabe, 'di ba? Talagang bumuhos yung comment, 'di ba? And speaking of pagbuhos mga Kadabarkads, ito pa ang pinakamatinding pagbati kay Raisa May Dizon. Ang mailagay po ang picture ni Raisa May Dizon dito po sa New York Times Square mga Kadabarkads. Ginawa po yan syempre ng mga Raizanatics family na talaga namang nagmamahal at nakasuporta kay Raisa May Dizon since day one. Grabe mga Kadabarkads. Grabe, ibang level yung mailalagay sa New York Times Square billboard. Yung picture ni Raisa May Dizon nakarating na po ng New York. Nasa big screen po si Aling Maliit mga Kadabarkads, and lubos nga po ang pasasalamat dito ni Raisa May Dizon. Grabe. Iba ka Raisa May. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa isa sa mga eskwelahan po sa Legazpi Albay na napadalhan po ng isang lapis, isang papel ng programang Itbulaga. Simula po kinder mga Kadabarkads hanggang grade 6, nakatanggap po sila ng mga school supplies, mga gamit, mga bag. And nakita nga natin yung mga bata, lubos po ang pasasalamat sa programang Itbulaga. And syempre sa TVJ, sinisigaw po nila yan sa inilabas pong video ng isa sa mga kagawad po ng naturang lugar. Grabe po yung kasiyahan nila mga Kadabarkads. Nakita talaga natin yung saya sa mukha po nila na natulungan po sila ng Itbulaga. Grabe, di ba? Ayon nga po kay Kagawad, sabi dito, from preparation to distribution, every backpack carried more than school supplies. It carried hope, encouragement, and the reminder that many people care about the dreams of our children. Today, through the Isang Lapis Isang Papel project of Itbulaga, Smiles Field Ems Barrio Elementary School, as our learners receive school bags and supplies that will help them in their educational journey. To all the Dabarkads, Itbulaga TVJ official, and everyone who made this possible, thank you for investing in the future of our youth. Your generosity has inspired not only our students, but our entire community. Diyos mabalos po. So, yun po mga Kadabarkads. Parang siya po ata yung kagawad ng naturang lugar. Siya po si Mr. Flor J. Nabal, Ems Barrio Barangay Kagawad. Nagpapasalamat po sa Itbulaga and syempre sa TVJ sa kanilang napakagandang project para po sa mga kabataan po natin, sa mga mag-aaral na talaga namang malaking tulong po ito sa kanila. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang announcement ng TVJ. So, sa June 12, ngayong Friday yan mga Kadabarkads, 4 p.m, live na live ha, sa YouTube channel. Makasama po natin si Lucky Robles, si Daryl Shane Jandani, and Samantha Riscal sabay request. Kaya naman i-prepare nyo na po yung mga song request nyo dyan. And speaking of announcement, syempre may announcement din si Lucky M. Robles mga Kadabarkads para po yan sa kanyang upcoming concert. Sabi niya dito, Dabarkads, my long-awaited solo concert is finally happening sa aking birth month. Ako po si Lucky Robles at buong puso
puso ko po kayong inaanyayahan na samahan ako sa isang gabi ng kwento at musika ng aking buhay. Bawat kantang aking aawitin ay may bitbit na kwento, kwento ng aking mga pangarap, ng aking mga kabiguan, at ng mga tagumpay na binuo ko kasama kayo, Dabarkads. This show is truly my heart foot into music. I will be sharing the songs that shape me, the melodies that keep me going, and the true voice that you all help me find. Ang birthday concert na ito ay hindi lang basta show. Ito ang kwento ng buhay ko na isinalin sa musika at alay ko ito para sa inyo. So date, July 11, 2026, time 8 p.m. Venue, Viva Cafe Ground Floor, Cyberpark Tower, 1 Araneta City, Cubao. Ticket inquiries, message the Swerte Squad FB page for details. Wait. May special guest din ako, Clue. Secret muna, kita-kits Dabarkads. So meron siyang secret special guest mga ka-Dabarkads. At malalaman po natin yan kung sino yan. Si Roel Carino kaya ito or si Jerome Ibardome. Salamat po muli sa marami Daddy Judge Eugene Paras for making this dream a reality, and to my bunso, ayan, for accepting na maging director ng aking birthday concert. Thank you din ng marami kay Sir Ryan. So ayan, meron tayong dapat abangan kay Dabarkads Lucky M. Robles. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang noontime show na kung saan ay nanganganib. Bakit nanganganib? Ayun nga dito sa write-ups ng Media Watch PH, GMA Network handa ng palitan ng network-produced noontime show sa susunod na taon. Ibang collab project posibleng kansilahin, ayaw madamay sa issue ng ABS-CBN sa Kongreso. Kamakailan ay ipinatawag ng Kongreso ang ABS-CBN para litigahin o block time at licensing agreement nito sa mga networks na may prangkisa. Tinukoy ng Kongreso ang pag-iwas ng ABS-CBN sa pagkuha ng prangkisa, samantalang umaasta na ito bilang broadcaster dahil sa mapang-abusong pagkuha ng airtime rights sa mga may prangkisa. Ito ay illegal ayon sa Kongreso dahil sinusupil nito ang kapangyarihan ng Kongreso sa paggawad ng prangkisa sa mga broadcasters. Kung baga, nag-ooperate ang ABS-CBN bilang kolorum ayon sa kanilang business model na block timing at license agreement. Kaya naman nagkaroon ng meeting kahapon sa GMA Network at pinakilos na ang mga executives ng Go Signal maging sa finance nito para maglaan na ng budget para sa isang network-produced noontime show. Nangyari ang nasabing hakbang upang maiwasan ng Kapuso Network ang masangkot sa mga sigalot ng ABS-CBN sa issue ng block timing at license agreement sa Kongreso. Maging ang pag-ere ng It's Showtime, sana sa Heart of Asia Channel ay kanselado na rin at pinag-aaralan pa kung itutuloy pa ang bagong collab ng Honor Thy Mother na maaring maapektuhan din dahil sa mga pangyayari. So ayan po mga ka-Dabarkads, magpo-produce na daw po ang GMA ng kanilang mismong noontime show. Well, antabayanan na lang natin kung may katotohanan nga kaya yan. Yan pong write-ups po na binasa natin mula sa Media Watch PH. So kayo ba mga ka-Dabarkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.